Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino yung may lotion? Ikaw? So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga jin at ang mga demonyo. So tatalakay na natin yung mga ugnayan o epekto ng mga demonyo sa mga tao. Sa mga Muslim in particular, sa mga mananampalataya. Sa sumunod na bahagi ng pagtalakay, asy-syaytanu yujnidu awliya'ahu li khidmatihi wa muharabatil mu'minin. Si Satanas daw, si Iblis, ginagawa niyang sundalo ang kanyang mga kampon, ang kanyang mga kakampi. At ang sinasabi rito ng mga kampon ni Satanas, parehong mga tao at mga engkanto. Ginagamit niya para paglingkuran siya laban sa mga mananampalataya. Ginagamit niya para digmain ang mga mananampalataya. Sa dito, matatalakay pa natin ng mas malalim inshallah yung panganib ni Satanas. Na bukod pa doon sa kanyang kagustuhan na mailigaw ang mga tao, lalong-lalo na mga mananampalataya, siyempre gusto rin niya na mapinsala ang mga mananampalataya. So sinasabi, An-nasu farikan. Meron daw dalawang uri ng tao. Awliya'ur Rahman wa awliya'us syaitan. Ang mga kakampi o grupo ni Allah at ang mga kakampi o grupo ni Satanas. So dalawa lang. Kung hindi ka kabilang sa mga kakampi ni Allah o kung hindi ka kabilang sa grupo ni Allah, nandun ka sa grupo ni Satanas. Walang nasa gitna. Walang nasa gitna. Kaya walang pwedeng magsasabi na hindi siya nagpapakapatuwid pero mabuting tao naman siya. Bawo hindi siya nagsasala pero mabuting tao siya. Walang ganun. Walang ganun. Malinaw ang pinagkaiba ng tama sa mali at malinaw ang pinagkaiba ng gabay sa pagkaligaw. Kaya nga doon sa aya, La ikraha fid din kad tabayyana rusydu minal ghayy. Walang sapilitan sa relihiyon. Pero ginawa na ni Allah na malinaw ang pinagkaiba ng gabay sa pagkaligaw. So nandun muli yung qad, yung tinatalakay natin sa Ajurumiyah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nilinaw na ni Allah, ibig sabihin natapos na. Na nilinaw niya ang pinagkaiba ng pagkaligaw at ng gabay. At mayroong mga gawain na nabibilang sa gabay at may mga gawain na nabibilang sa pagkaligaw. At maaring ang mga gawain na ito ay magdudulot sa iyo na mas kikiling ka, na mas malapit ka sa pagiging kakampi ni Allah o mas malapit ka sa pagiging kakampi ni Satanas. Walang nasa gitna, walang gray area dito sa, kumbaga sa usapin na ito, either or lang. Nandito ka sa mga kakampi ni Allah o nandun ka sa kakampi ni Satanas. Ngayon sa usapin na ito, wa awliya'us syaitani humul kafarata ala ikhtilafi milalihim wa nahlihim. Ang pangunahing mga tao na kabilang sa mga awliya'us syaitan, mga kakampi ni Satanas, syempre yung mga hindi mananampalataya, lahat-lahat magkakasama sila sa iisa lang na grupo, mga kakampi ni Satanas. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga relihiyon at iba't iba nilang mga pamumuhay o sekta, napapaloob sila doon automatically. Kahit mabuti na kuffar, kumbaga, ibig sabihin mabuti na makitungo sa Muslim, nandun pa rin siya sa awliya'u syaitan. Kasi sumasamba siya kay Satanas kung tutuusin. O sumasamba siya sa iniutos sa kanya na ipagtambal niya kay Allah.
Sumasamba siya sa ipinag-utos sa kanya ni Satanas na ipagtambal niya kay Allah. Halimbawa, si Abu Talib, oo, pinagtatanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero susapin na ito, nandun siya automatically. Awliya o shaitan. Hindi natin masasabi na si Abu Talib ay kabilang sa Awliya o Rahman. O sino pa mang tao na minamahal ng Muslim na hindi mananampalataya. Bawa kanyang kamag-anak, magulang, kung hindi sila Muslim, automatically napapabilang sila doon. Maaring hindi sila namiminsala sa mga Muslim, pero yun nga, nangyayari lamang na nagdudulot sila ng pakinabang sa mga Muslim dahil ginagamit sila ni Allah para magdulot ng pakinabang sa mga Muslim. Pero doon sa kanilang nature, doon sa kanilang katauhan na sila ay sumasamba sa iba paliban kay Allah, sila automatically ay awliya o shaitan. Sila ay mga kakampi ni Satanas. Sinabi ni Allah sa Suratul An'am, Suratul A'raf. Sinabi niya sa Suratul A'raf, verse 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Tunay na dinulot namin ang mga Satanas, ang mga demonyo, bilang kakampi ng mga hindi mananampalataya. Dinulot ni Allah na ang mga demonyo ay magiging kakampi ng mga hindi mananampalataya. So automatic ito. Automatically, nabibilang sila doon. Ano pa man ang relasyon nila sa mga Muslim. Pero syempre, ang mga bagay na ito, kumbaga, minsan kasi mayroong mga bagay na internally pinag-uusapan ng mga Muslim. Ibig ko sabihin, tayo nakakaunawa rito. Na kapag kausap natin kuffar, hindi naman natin sasabihin sa kanila. Hindi lahat kailangan nating sabihin sa kanila, lalong-lalo na sa ating da'wa. Papasok ka, di ba? Inimbitahan ka mag-da'wa. Pagpasok mo, yan yung mga kuffar, dada'wahan mo. Mga awliya o shaitan, turo, mga kakampi ni Satanas, mag-Muslim kayo, kung hindi, impyerno kayo. Gaganunin mo sila, hindi. Ito mga ganitong topic, internal ito sa atin, para ito sa mga Muslim lang. Katulad ng kung paanong mayroong mga bagay na pinag-uusapan lamang ng maalam sa Islam, mayroong mga bagay-bagay na pinag-uusapan lamang ng mga Muslim, at mayroong mga bagay-bagay na pwede natin pag-usapan kasama yung mga hindi Muslim, yung mga usapin sa da'wa. Pero ito, internal ito sa atin. Tayo nagkakaintindihan nito. Kasi kung halimbawa nga, pag-uwi mo ng bahay, nanay mo, hindi Muslim. Nay, kakampi ka pala ni Satanas. Ang sarap pala ng luto mo, kakampi ka pala ni Satanas. Depende rin baka may baka may mabuting epekto. Pero tingnan nyo rin, hindi ito hindi ito kumbaga pangkalahatan na talakayin na pwedeng ma-involve yung hindi Muslim. Kumbaga ang mga Muslim ang nagkakaintindihan sa mga usapin na ito, insyaAllah. Ngayon nga, yung Satanas, وَالشَّيْطَانُ يُسَخِّرُ هَؤُلَاءِ لِتَدْلِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الشُّبْهِ. Si Satanas, ginagamit niya ang mga ito upang iligaw ang mga mananampalataya. So yun na nga. So yung mga hindi mananampalataya na tao, ginagamit ni Satanas para mailigaw ang mga mananampalataya sa pamagitan ng pagpapasok sa puso ng mananampalataya ng mga pagdududa o mga pagtaliwas sa relihiyon. At dito natin makikita muli si Abu Talib. Si Abu Talib sa totoo niyan. Pinagtatanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ilang beses din ba na nagsalita si Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in favor sa kuffar? Maraming ulit din. Hindi niya lang kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga sa talakayan, kaya sumasang-ayon na lang siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulot na rin sa pagmamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ilang beses din na nangyari. Sabi ni Abu Talib sa kanya minsan, halimbawa, di ba, yung may mga inaalok ang Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi ka na lang sumang-ayon sa sinasabi nila? Hanggang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ilalagay man ng mga tao ng Quraysh
yung araw sa kanyang kanang kamay at ang buwan sa kanyang kaliwang kamay, hindi niya iiwan ng da'wa hanggang sa ikamatay niya. So, ibig sabihin, dumaan pa rin kay Abu Talib yung anumang pinsala na gusto ni Satanas na maiparating sa mga tao na kalituhan sa relihiyon. Kaya ang mga kuffar, primarily, mga hindi mananampalataya, kumikiling talaga sila kay Satanas. At hindi natin masasabi na sila ay awliyaur Rahman o mga awliya o kakampi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun talaga sila. Dapat meron tayong maliwanag na pangunawa dito. Nang sa gayon, mabubuo sa ating mga sarili yung kabuuan ng alwala wal bara. Siyempre, paninindigan sa ating relihiyon na tayo ang nasa tama. Hindi tayo, kumbaga, malikot o kumbaga paligoy-ligoy sa ating relihiyon. Na tayo ay matatag sa ating relihiyon kapag ganito ang pag-unawa natin sa ating relihiyon. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nasa tama. Dahil kung alanganin ka sa relihiyon na ito, wala na, madadala ka na lang sa kung ano-anong maaring sasabihin nila. Madadala ka sa kung ano na lang na maaring sasabihin nila. Maaring yung kanilang mga pakana ay walang direktang kinalaman sa akida. Pero yung kanilang pakana, halimbawa, may kinalaman sa pakikitungo mo sa mga Muslim. Hindi matatag ang iyong pag-unawa sa akida na tayong nasa tama. Niyaya ka ng kuffar na gumawa ng haram. Tapos sasabihin ng kuffar sa'yo, sumama ka na lang sa amin kasi mas nagmamalasakit kami sa'yo kaysa sa mga Muslim na yan. Mapapaniwala ka nila kung hindi ka matatag sa iyong relihiyon. Kasi nga, ang ipinapasok ng mga hindi mananampalataya sa puso ng mga mananampalataya, syempre sa utos ni Satanas, yun nga, yung mga pagdududa. Yung mga pagdududa. Kaya marapat sa Muslim, pipiliin niya rin kung sino ang kanyang kasama. Kung sino ang kanyang kaibigan. Na katulad ng sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Ang tao ay nasa relihiyon ng kanyang matalik na kaibigan o kanyang malapit na kaibigan. Falyandur ahadukum man yukhalil. Kaya marapat na tingnan ng bawat isa sa inyo kung sino ba ang kanyang kinakaibigan. Baka mamaya niyan mas malapit na kayo sa kuffar kaysa sa mga Muslim. Kaya nga, sa usapin ng alwala wal bara, sa marapat yung mga Muslim, dapat meron silang nararamdaman na mas matindi na pagmamalasakit o katapatan sa mga Muslim. Kahit pa hindi nila yun, kumbaga, hindi sila sumasang-ayon sa mga Muslim sa maraming mga bagay. Pero kung ang akida ang pinag-uusapan, merong Muslim masungit. Masungit, lagi ka pinapagalitan, lagi ka pinagsasabihan. Pero yung Muslim na yun, tama naman yung kanyang akida. Mali ka naman talaga. Kaya ka lagi napapagalitan, lagi ka napagsasabihan. Huwag mong iiwasan yun. Doon ka maging matapat, kaysa naman doon sa kuffar na bubula-bulahin ka lang palagi. Para lang kumiling ang puso mo sa kanila. Talbis iblis. Talbis, ibig sabihin, di ba yung libas, damit? So dinadamitan ni iblis ang kamalian para magmukha itong katotohanan. Sa ganitong paraan, pinagmumukha ni iblis na mabuti ang masama at iba't iba pang mga panlilinlang na ginagawa niya. Kaya dapat sa tao, maaga pa lang na iintindihan niya ang usapin na ito. Dalawa lang ang tao. Kakampi ni Allah at kakampi ni Satanas. Siyempre, kasama din sa classification ng mga tao, mananampalataya at hindi mananampalataya. Pero maaari kasing mangyayari din. Babanggit din yun siguro dito mamaya. Merong mga mananampalataya, hayagan sila na mananampalataya, pero sila ay awliya o syaitan. Hayagan na mananampalataya, kung pumorma mananampalataya, magsalita mananampalataya, pero munafik, nagpapanggap na Muslim, o kaya, maaaring hindi pa siya nando sa antas ng nifaq, pero siya ay merong mga ugali ng pagiging makasarili, pagiging dominante, na
ang hangad niya sa kanyang relihiyon ay mga material na mga bagay, ay maaaring nahuhulog na rin siya doon. Bagaman hindi nga natin siya hinahatulan ng ganoong bagay. Yan sinabi ni Allah sa Suratul An'am, verse 121, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Tunay na ang mga demonyo ay layuhun, kumbaga nagbibigay ng wahi. Yung mga demonyo, nagbibigay sila ng wahi, nagbibigay ng kapahayagan. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng instruction sa kanilang mga kakampi nang hindi literal na kausap nila. Kumbaga, pinapasok lang sa kanilang mga puso. Nagpapahayag sila sa kanilang mga kakampi na makipagtalo sa inyo. Na makipagtalo sa inyo. Kaya nga kapag merong tao na alam nating mali, pero nakikipagtalo pa para ipagtanggol ang kanyang pagkakamali, mapanganib na tao yun. Hindi yun tao na, kumbaga masasabi natin na ganap ang kanyang pagsuko at pagtalima kay Allah. Malinaw yung kanyang pagkakamali na dapat nga sana nagpapakumbaba siya, pero nagmamalaki pa. Nagbibigay pa ng justification sa kanyang ginagawang kasamaan. So, dun pa lang makikita natin mula sa aya na ito, na yun nga, maaring merong mga tao na merong ganitong ugali, na sila ay nakikipagdebate sa inyo. Pero yun nga, primarily, ang makikipagdebate na ito, katulad ng binanggit doon sa unang aya sa Suratul A'raf, mga hindi mananampalataya. Pero maaring mangyari rin dito sa Muslim. Kasi ang Muslim susceptible din sa bulong ni Satanas. Maaari din siyang bubulungan ni Satanas. Wa in nata'tumuhum innakum lamusyrikun. Na kung kayo ay susunod sa kanila, tunay na kayo ay magiging kabilang sa mga nagtatambal kay Allah. So nga, itong mga tao na ito na makikipagdebate, makikipagtalo sa mga Muslim, kumbaga, sila ay nakikipagtalo, nakikipag-argumento in favor sa kufur o sa kawalang pananampalataya. At sa totoo niyan, yung mga kuffar, dito sila nagpapakadalubhasa, yung mga pari nila, mga pastor. Marami silang iba't ibang tawag sa kanilang mga subject na ito. Tawag nila polemics, tawag nila comparative studies, at kung ano-ano pa. Nang layunin nila pag-aralan ng Islam, pero ang layunin talaga nila rito, siraan ng Islam sa pamagitan ng pakikipagtalo sa mga Muslim. At marami nagtatangka rito. Kahit nung una pang panahon, halimbawa si St. Thomas Aquinas, meron siyang thesis kung paano raw sasagutin ng mga Muslim. Kung paano makikipagdebate ang Kristiyano sa mga Muslim. Samantala si St. Thomas Aquinas, hindi nga niya maipaliwanag kung ano yung Trinity. Pero meron pa siyang lakas ng loob para ipaliwanag kung anong Islam, na mali ang Islam. So ganun sila pinaglaruan ni Satanas. Ganun sila pinaglaruan ni Satanas. Na kung kayo nga ay susunod sa kanila, kayo ay magiging mga nagtatambal na rin kay Allah. At halimbawa rito, ng mga tao na binubulungan ng Satanas para digmain o debatihin ang mga Muslim, ito na ang sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, وَمَا هَذِهِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْمُسْتَشْرِكُونَ. Ang mga pagdududa na ito sa relihiyon ay ang siyang daladala ng mga mustashrikun, mga orientalist. At yung mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral sa Islam, sa doktrina ng Islam at iba pa, para tugunin o sagutin ang doktrina ng Islam at ng mga Muslim o magdulot ng pagkakaroon dito ng mga syubuha o pagdududa. Orientalism. Pero sa totoo niyan, di ba merong napabalita nung nakaraan yung professor sa San Beda na pari magtuturo ng Quran at Sharia. Malinaw na Orientalism yun. Pero sa totoo niyan, wala naman tayong karapatan pigilan yun eh. Private nila na activity yun.
Wala tayong gobyernong Muslim dito sa Pilipinas para magkaroon tayo ng batas na pagbabawalan natin yung pari na magsalita tungkol sa Quran at Sharia. Katulad ng kung paano wala rin silang karapatan ng Muslim ay magsasalita tungkol sa Biblia at sa Kristyanismo. So simple na yung usapin na yun. Pero minsan mababaw ng pag-unawa kasi ng tao. Tinitingnan na lang nila yung sa ganung kasimpleng bagay. Pero mas malalim pa yun doon. Hindi yun ganun lang kasimple. Para bang yung nakakainis pa nun, ang daming tao, wala namang pakialam talaga sa akida. Pero dahil may pagsikat sa pagsasalita laban sa pari na yun na magtuturo sa kanyang mga estudyanteng kuffar tungkol sa Quran at Sharia, dahil may pagsikat, sumasausaw naman sila. Marami doon sa mga nag-comment ng hindi maganda doon sa post ko, titingnan ko yung mga profile nila. Puro kakupalan naman yung post eh. Tapos bigla ngayon nagmamalasakit ka sa akida. Sasabihin mo, pigilan yung pari dahil mahalagang pangalagaan ng akida. Sino ka? Nasaan ka noong mga panahon na yun na meron pang ibang pagsalakay sa akida? Wala ka, nandun ako. Wala ka, nandun ako. Tapos ngayon may pagsikat sa pagtuligsa sa pari, nandyan ka. Riya, pagpapakitang tao. Pagpapakitang tao. So yung Orientalism, totoo yan, may Orientalism, pero may tamang venue, may tamang lugar para sagupain sila. Pero hindi tamang venue, kumbaga maling venue, yung papakialaman natin yung simbahan nila na kung ano yung ituturo nila doon. San Beda, mga pari nagpapatakbo niyan. Katulad yan ng Lasal at ng Ateneo. Mga Jesuit, mga iba't iba pang order ng mga pari, wala tayong authority kumaga doon. Hindi tayo pwedeng maglalagay ng pamantayan na hindi natin pwedeng pangatawanan. Sasabihin natin, sige kayong mga pari, bawal kayo magsalita tungkol sa Quran at Sunnah. Paano yung kung sabihin nila, sige kayong Muslim, bawal kayo magsalita tungkol sa Biblia at Quran o tungkol sa Biblia at Kristyanismo. Anong sasabihin natin? Hindi pwedeng May tamang venue para sagupain ang Orientalism. May tamang venue. Hindi yun. Hindi yun ang tamang venue. Yung mga taong nagpalaki ng issue na yun, mga nagpapasikat lang yun. Mga minsan di mo rin maintindihan yung yung tao. Di sila lumalabas eh. Kaya sabi nga nung may nabasa akong, si Bay nag-post nun kanina. Mapanganib talaga yung yung internet. Nakalimutan ko sino nag-post nun o sa Instagram ko nakita, nadaanan ko lang. So meron daw ama. Ang ama, sa kagustuhan niya raw na protektahan yung kanyang pamilya, gagawa siya ng matibay na pinto at matibay na kandado para hindi makapasok yung masamang tao sa bahay niya. Pero meron siya nakalimutang isara. Yung cellphone, tsaka yung computer na dahil doon nakakapasok yung mas maraming masamang tao sa bahay niya. Totoo nga, ganyan ang internet. Kaya huwag kayo masyadong magpapaka-addict sa pagkakababad sa cellphone. Kabilang yan sa mga instrumento ni Satanas na inililigaw tayo. Tinatanim sa atin yung mga syubuhat. Actually, minsan naiisip ko nga, nare-realize ko. Kakatwiran ng tao, di ba? Nakababad naman ako sa Facebook kasi pinapanood ko yung mga Islamic. Sabi niya Islamic, di ba? Kasi nga, nangyayari, Islamic yung pinapanood mo, pero ang ikli niyan, 30 segundo yung pinanood mo na clip. Paano mo maunawaan mula sa 30 segundo na yan ang ahkam? At ang iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa usapin na yan, 30 segundo. Mauunawaan mo ang Islam sa pamagitan ng 30 segundo, TikTok. Tapos yung nagsasalita pa doon, nagpapapogi yan. Halata mo nagpapapogi lang eh. Naka-shades pa. Magle-lecture ka tungkol sa Islam, naka-shades ka pa. Ginawa ko minsan yun, pero tinigil ko na. Ginawa ko minsan yun eh. May isa akong video, naka-shades ako. Pero titingnan ko nung ini-edit ko na, ang pangit pala nito. No? Ang dami ko nakikita ngayon. Anong saysay, naka-shades ka habang nagle-lecture ka? Tinigil ko na yung ganun. Tsaka tinigil ko na yung pag-produce sa mga, yung mga lecture na mga 3 minuto,
Inisip ko, ito ang tunay na tunay na pag-aaral. Sa ganitong paraan natuto ang mga sahaba at ang mga tabiin. Yung mga ganitong formal na lecture. Hindi yung mga papitik-pitik lang na kahit anong share mo dyan. Sige, sabi mo, nagbababad naman ako sa Facebook kasi sinishare ko yung post ni Sheikh Dulamin, ni Abu Hanin, ni Dr. Muhammad Atta. Pero bandang huli, tinan mo, wala naman silang nauunawaan doon sa kanilang pinagsishare, doon sa kanilang mga pinanood lang, pero maaring pinanood lang, pero wala naman, hindi na pumasok sa pag-unawa nila. Kasi yung kaalaman nga, hindi ito kumbaga kung paano pinag-aralan ng nauna sa atin ng Islam, ganun din dapat natin ito pinag-aaralan. Inshallah. Hindi pwedeng babaguhin natin ang manhaj, ang metodolohiya. Parang ganun, kumbaga nagiging resulta, nakakaramdam ng self-righteousness yung mga Muslim. Akalain nila sapat na yun, pwede na. Nagsishare naman ako nung pwede na ako mag-yosi. O nagsishare naman ako nung post ni Dr. Muhammad Atta, pwede na akong minom ng alak, pwede na akong magbabad sa Mobile Legends. Nagiging self-righteous yung mga tao dahil dun sa kakashare nila ng mga post na nakikita nila, kakababad nila sa internet o sa Facebook. Tapos, sige, bababad sila Facebook 4 na oras. Sa totoo niyan, yung Islamic na post na madadaanan nila sa dami ng kumag ngayon sa Facebook, yung 4 na oras na yun, baka 30 minuto lang na worth ng Islamic ang makikita nila dun. Puro biro, puro patawa na walang katuturan. Yung iba dun, bastos pa. Walang mabuti sa pagbababad sa internet. Magbabad kayo sa masjid. Magbabad kayo sa pagbabasa ng Quran o pag-aaral, inshallah. Hindi yung scroll kayo ng scroll. Yung nga si Satanas, ginagamit niya itong mga tao na ito. Yung mga mustashrikun, yung mga orientalist, yung mga salibiyun, yung mga crusaders, al-Yahudu, wal-Mulhidun, mga Hudyo at ang mga atheist, na lahat ng ito ay kanilang mga kakampi. At kung meron mang lilitaw na iba pang tulad nila, hindi lang limitado sa 4 na ito na nabanggit ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, hindi lang sa 4 na ito ang mga awliya o syaitan. Marami pang iba. Maaring marami pang iba. Sinabi, وَيَدْفَعُ الشَّيْطَانُ أَوْلِيَاءَهُ لِإِبْدَاءِ نُفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ. So mga mananampalataya ay sinasaktan o pinipinsala ng mga kakampi ni Satanas na maaring hindi pisikal, pero pinipinsala sila sa kanilang mga nufus. Liidai nufusil mu'minin. Para saktan yung mga damdamin o yung mga paniniwala ng mga Muslim. Kaya nga nung tinatalakay na natin yung doon sa Al-Qiyamatus Sugra, di ba? Yung Tadail Umam alal Ummatil Islamiyah, ang pagtutulungan ng mga umma laban sa umma ng mga Muslim, hindi lang ito pakikidigma sa atin na literal o military. Ito ay pakikidigma din sa atin ng ideolohikal sa pamagitan ng kanilang mga pelikula, sa pamagitan ng kanilang mga propaganda, sa pamamagitan ng TikTok, pamamagitan ng video games, sa pamagitan ng kung ano-ano. Nga, nadali na yung ilan dito. Diba, hindi naman dumating dito yung mga sundalo ng kuffar, wala namang eroplano ng Amerika ng bomba sa atin. Pero nakapasok sa ating mga bahay, yung TikTok, yung Mobile Legends, at yung kung ano-ano pang kinahuhumalingan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Bata man o matanda. Hindi lang bata actually na a-addict sa Mobile Legends. Kahit matatanda na addict. Kaya delikado yung ganong bagay. Kaya nga, doon sa Davao minsan,
Ito sa Islamic Center namin. Napansin ko na yun noon pa eh. Meron kaming wifi doon eh, open yun eh, sa Mercy. Ba't nung huli pinapatay ko yun? Kasi papansin ko yung mga tao doon, wala, tumatambay lang sa masjid, doon sa Islamic Center, wala namang ginagawa, nanonood ng YouTube, nagpe-Facebook. Pinapatay ko talaga yun, tapos kapag mayroong manghihingi ng password, di ko binibigay. Hindi ko binibigay. Kasi sabi ko para saan yun? Para sa trabaho. At yan din nangyari minsan sa parok. Ewan ko nung ginawa na nila. Kung sinolusyonan na ba nila ka. Ramadan na Ramadan. Ang daming tao sa masjid. Lahat naka-Mobile Legends. Okay na ba sa parok? May ganun pa ba? Free wifi? Wala na. Oh, buti. Tama yung ginawa nila. Kasi naabuso. Tsaka yung mga tao, totoo nga eh. Kung yung mga tao, pabayaan mo lang sila. Gagawin nila lahat ng gusto nila eh. Diba, yung mga bata, pabayaan ko lang yung mga bata. Diba, iwan ko yung mga bata sa computer, cellphone, kung ano na lang paggagawin yan. Kahit pabilidan mo yan, panoorin nyo lang Islamic ha, mamaya nanonood na yan kung ano na. Kaya dapat talaga, meron tayong pagdidisiplina. Hindi dahil sa pinagmamalupitan natin yung mga bata, hindi dahil sa pinagmamalupitan natin yung mga tao, kundi inilalagay lamang natin sila sa tama. Kaya nga si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, yung ganun siya madalas na ilalarawan, malupit. Pero totoo niyan, malupit si Omar kasi kung ano yung antas ng kanyang kalupitan, yun ang antas ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa tao. Ginagawa niya yun dahil sa kanyang pagmamahal. Ginagawa niya yun dahil sa kanyang pagmamahal, hindi dahil sa sadista siya o dahil sa dominante siya o ano pa mang bagay. Kasi ang kalaban nariyan, si Satanas nariyan, at yung mga sundalo ni Satanas nariyan, at yung mga kaparaanan ni Satanas at nung kanyang mga kakampi, napakarami. Kaya napaganda nabasa ko kanina, yung parang natauhan din ako nun eh. Yung mapagmahal na ama, sisikapin niya na matibay ang kanyang pinto, para walang makakapasok na masamang tao sa bahay niya. Pero yun nga, nakakalimutan niyang isara yung internet o nakakalimutan niyang kumbaga mabantayan yung napapanood o nababasa ng kanyang mga anak. Kaya applicable din ito sa pangkalahatan ng mga Muslim na nasa ilalim ng ating pamamahala o pananagutan, inshallah. So ito yung panimula natin kasi mahaba-haba itong pagtalakay sa usapin na ito ng mga pagkilos ni Satanas laban sa mga mananampalataya na hindi lang sa pamagitan nga ng kulam o ng pagdudulot ng sakit. Ang pinsala ni Satanas primarily sa mga tao ay ang mailigaw sila nang sa gayon ay magiging kasama niya sila sa impyerno, waliyadu billah. At ang kalaban, kung gusto nating matalo ang kalaban, dapat pinag-aaralan natin ang kalaban. Dapat kilala natin ang kalaban, inshallah. Kaya nga sa digmaan, pinag-aaralan ng mga sundalo kung ano yung kalaban, ano yung kakayanan nila, ano yung dala nilang sandata. Ultimo tao, pagkatao ng mga kalaban, pinag-aaralan nila. Uy, si ganito bading, o sa ganitong paraan, may magkakaisip sila ngayon tuloy ng paraan para matalo, kumbaga. So dapat kilala natin Satanas para kilala din natin ang kanyang mga plano, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.